sa ating classroom. So ngayon naman, pag-uusapan natin ang polynomial. Magsisimula tayo doon sa ating polynomial sa quadratic equation. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng quadratic equation. Tara na sa ating classroom! Yan, pag-uusapan natin ngayon yung polynomial. At sa umpisa ng polynomial, babalikan natin tong quadratic equation. So ngayon, isosolve natin o hahanapin natin yung solution sa bawat quadratic equation. Maraming method akong ituturo. Ito yung unang method, yung factoring. So dito sa pag-factor, nasanay tayo na gumagamit ng trial and error. Ngayon, may ituturo ko sa inyong paraan para hindi tayo nahihirapan doon sa trial and error. Yun yung AC test. So, bago yan ha, AC test. Okay. So, syempre, nung pinag-aralan natin tong quadratic equation, meron tayong standard form na ax squared plus bx plus c. Yan yung standard form natin is equal to 0. So, ibig sabihin, yung A at yung C, ang kukunin natin yung product para ma-check natin o madali natin makuha yung factor. Meron tayong tatlong step na kailangan tandaan. Yung una, get the product of A and C. Yung pangalawa naman is get a factor of A and C. Factor of A and C. At yung pangatlo, kailangan nating i-add o take the sum of A and C. After taking the sum of A and C, kailangan equal siya doon sa value ni B. Value ni B. Ito yung B natin. So, gamitin natin yung step na yan para makuha kagad natin yung factor at madali nating masolve yung solution ng ating quadratic equation. Okay? Punta tayo sa first example natin. So, first example, meron tayong x squared minus 7x plus 12. Kunin natin yung A and C. Yung value ni A dito is 1. The coefficient of x squared, and value naman ni C is 12. So, after that, gamitin na natin yung step natin. So, the product is 12 because 1 times 12 is 12. So, after that, kunin natin yung factor ni AC. Actually, maraming factor sa AC. So, para mas madali, hindi natin hanapin na yung mapakaraming factor na yun. Tignan nyo na kagad yung value ni B, which is 7. So, ano ba yung factor ni 12 na kapag inad natin, magkakaroon tayo ng negative 7? Of course, naka-positive 12 tayo, pwedeng dalawang positive o dalawang negative. Katulad ng 4 and 3. 4 and 3, pag binultiply natin, that is 12. Meron pa na 4 and negative 4 and negative 3. Na pag binultiply din natin, that is also positive 12. So, ngayon naman, punta tayo sa number 3. Kunin natin yung sum. When we add this one, that is equal to 7. And we add these negative factors, that is negative 7. Alin dyan yung kamukha ni B? That is negative 7. So, therefore, ito yung gagamitin natin na factor para dito sa quadratic equation. So, paano? That is x minus 4 times x minus 3 is equal to 0. Meron ngayon tayong factor. Pero check natin kung tama yung factor natin doon sa ating quadratic equation. Okay, try natin. So, we have x times x squared. Correct na. Doon sa dulo. 12, negative 4 times negative 3, that is positive 12. Correct din. Kailangan makakuha tayo negative 7x kapag minultiply natin yung inner saka yung outer. X times negative 3 is negative 3x. Negative 4 times x is negative 4x. Then take the sum, that is equal to negative 7x. Parehas. So therefore, this is a correct factor of our quadratic equation. Maliwanag. So, therefore, pag kinuha natin yung solution, that is, try ko lang ito ha, that is x using additive inverse is equal to 4, that is 1,
And the other one is x is equal to 3. That is the solution of our quadratic equation. Okay? Mahirap ba? Mahirap ba isolve? Siyempre, madali lang. Basta alam natin tong AC test na to. Okay, tignan naman natin tong pangalawa nating problem. Sa pangalawang problem natin, yung ating value ni A is 5 this time. Kanina, 1 lang. So, ang question, pwede pa rin natin gamitin kaya itong AC test? Pwede pa rin. Pero meron lang tayong konting-konti lang na gagawin o papalit o idadagdag dito sa ating step. Ano yun? Umpisa muna tayo dun sa 1. Product of A and C. Kunin muna natin si AC. That is 5 times negative 2. O simply, that is equal to negative 10. So, therefore, pag negative 10, yung kailangan nating i-factor, kailangan nating isang positive, isang negative. Okay. So, that is, kunin na natin. Pero bago yan, tignan nyo muna yung B. Tandaan nyo, 9. So, pag kinuha natin yung factor, dapat lalabas 9. Ano yung factor ni negative 10? Siyempre, meron tayong pwedeng negative 1 and positive 10. And 10. At yung isa naman, pwedeng negative 10 and 1. So, punta tayo doon sa pangatlo nating step. Kunin natin yung sum. What is negative 1 plus 10? That is positive 9. Negative 10 plus 1 is negative 9. So, therefore, ito yung kaparehas na factor o na sum dito sa B natin. So, ito ngayon yung gagamitin natin. Pero, hindi natin siya basta-basta magagamit as katulad ng ginawa natin dito na x minus 10 times x plus 1. Bakit? Try natin i-multiply. X times x is x squared. 5x squared tayo. So, hindi pwedeng gamitin na ididiretso natin kagad na factor. Ganito yung gagawin natin. So, ito yung pang-apat na step. Gamit tong factor na to, gagamitin natin yan para itong negative 9 ay ma-split natin. Anong ibig ko sabihin? Ganito yan. Meron ngayon tayong 5x squared. Using this one, split ko tong negative 9x. So, magkakaroon tayo ng negative 10x plus 1x or simply x minus 2. Bakit ko ginawa yan? Equal to 0. Kasi pag sinimplify natin to negative 10x plus x, ito pa rin yan, negative 9x. Para wala tayong binago. Maliwanag ba? Okay, continue natin. So, ang gagawin natin dito is factor natin by grouping. So, ibig sabihin, i-group natin to para ma-factor natin. So, meron ngayon tayong 5x squared saka 10x. So, ang kanyang factor is 5x. Liwanag? So, 5x squared divided by 5x is x. Negative 10x divided by 5x is negative 2. Plus x minus 2. Dito sa ating solution, mapapansin natin meron tayong common factor. Meron tayong x minus 2 dito, meron din tayong x minus 2 dito. So, ang gagawin natin, ipa-factor out lang natin yan. So, that is x minus 2. Times, check natin. Siyempre, pag ito yung factor natin, i-divide lang natin to. X minus 2 divided by x minus 2 is 1. May iwan lang yung 5x. Ito naman, x minus 2 divided by x minus 2 is 1. Tama? So, plus 1. So, ngayon, ito ngayon ang ating factor. X minus 2 times 5x plus 1. Check natin kung tama. What is x times 5x? That is 5x squared. Tama, di ba? 5x squared. Tingnan naman natin yung dulo. Negative 2 times positive 1 is negative 2. Tama pa rin. Tingnan natin yung gitna. Negative 2 times 5x is negative 10x. And 1 times x is x. Sum natin. Negative 10x plus x is negative 9x. So therefore, this is a correct factor of our quadratic equation. Kunin natin ngayon yung solution. Di pa tayo tapos, wala pa solution eh. Using additive inverse, we will have the first factor, the first solution is x is equal to 2. Ano naman yung second solution? Siyempre, using additive inverse, magkakaroon tayong 5x is equal to negative 1. Kailangan isolated yung ating x. So therefore, we multiply both sides by 1 over 5. Or pwede natin i-divide by 5. Parehas lang yun. Kasi ito, 5 over 5 is 1. So may iwan lang ay x is equal to, what is negative 1 times 1 over 5? That is negative 1 over 5. So therefore, this is the second solution. Maliwanag, di ba?
Dapat alam lang natin tong AC test para madali natin makuha yung factor ng ating quadratic equation. Kung meron pa kayong ibang katanungan para dito sa factoring, pwede nyo akong tanungin, magbigay lang kayo ng message doon sa ating classroom para naman mabigyan ko pa kayo ng ibang example kung hindi nyo pa naintindihan.